pag-uusapan po natin ngayon itong, nalalapit po na impeachment trial ni Sara Duterte. Alam niyo po ba kailan po ito magsisimula? Nakaka-excite po ito mga pre. Oo. Sisimula na po siya ngayong July, Sara's impeachment trials to start on July 6. So, excited na po ang lahat. Bukod sa marami pong excited na mga naniniwalang magnanakaw itong si Sara Duterte, marami din pong kinakabahan at maraming umiiyak. Wala pa nga, umiiyak na po sila. Diba? Ako po, para sa akin, dapat po talaga na itong si Sara Duterte, ma-impeach na po talaga. Kasi wala na pong ginagawang katinuan. Hindi wala na pong ginagawang tama itong ating Vice President, no? Wala na po. Hindi na po nagtatrabaho. Puro na lang po kayabangan yung ginagawa. 'Di ba? Hanggang ngayon po. Anong ginagawa ni Sara Duterte hanggang ngayon? Nasa abroad. 'Di ba? So wala na po siyang ambag sa Pinas. Wala nga akong alam na proyekto niyan. Sa mga nagsasabing maraming nagawang project yan si Sara Duterte, kayo lang po yung nagsabi niyan. Kasi ako po, wala po talaga akong alam kung anong ginawa niyan. Wala. Yung Davao nga, di ba? Lumulutang yung mga Dabawenyo sa baha. Dahil ang mga Duterte po, pahirap sa bansang Pilipinas. Di ba? Ayan po. Kahit ako po, excited na po ako na ma-impeach yan si Sara Duterte. Di ba? Pag na-impeach po talaga yan, yung kaso niyan, good luck. Marami, tad-tad ng kaso yan. Diba? Himas-rihas yan. Malamang sa malamang, ang gagawin po niyan, pag na-impeach po yan, sa ibang bansa po yan magtatago. Diba? Doon yan sa ibang bansa magtatago. Malay ba natin? Kaya nandun siya ngayon sa ibang bansa kasi tinatrabaho niya yung plan B na yan. Yung kanyang plan B. Diba? In case lang na ma-impeach siya, tarin ng kaso, tad-tad na nga ng kaso eh. In case lang na ma-impeach si Sara Duterte, at least, naasikaso na niya yung kanyang pagtataguan sa ibang bansa. Ha? Yun po yung nakikita ko dyan, mga pre. Kaya ito abangan po natin ito. Impeachment ni Sara Duterte, sisimula na po sa July. Excited na po ang lahat, no? At sana itong mga senador na to, na mga senators na to, no? Huwag nilang kakampihan yung kasinungalingan. Ang paglingkuran nila dapat taong bayan at katotohanan. Hindi po ang isang pamilya lang. Hindi po ang mga Duterte. Kasi pag ginawa nyo yan, nako, yari kayo sa taong bayan. Nakikita ng taong bayan yung kapalpakan niyang Sara Duterte na yan. Ayan po ang impeachment po ni Sara Duterte ay magsisimula na po sa July 6. At eto pa po, no? Lawmakers' new survey shows 88% of the Filipinos want VP in Senate trial. Ayan So, 88%, ito po yung survey po mga pre, no? 88% po ng mga Pilipino gustong-gusto pong makita si Sara Duterte na humarap po sa Senate trial, no? Magpakita ka, Sara Duterte, sa July. Kung talagang nasa katotohanan ka, bakit ka matatakot na magpakita, di ba? Harapin mo yung mga problema na yan na ikaw din naman yung gumawa at nag-create niyan. Ikaw nag-create niyan, tapos ngayon tatakasan mo. Di ba? Tingnan po natin kung mailabas pa ni Sara Duterte yung kanyang kayabangan pag ito'y natanggal na bilang Vice President. Di ba? Nayayabangan ako dito, pero okay lang sana magyabang ka eh. Kung meron kang ambag, may nagawa ka, pero wala po. Diba? Puro lang katarantaduhan yung alam nitong Inday na to. Yung kanilang Inday Sara. Diba? Nakakahiya po ito mga pre. First time in the Philippines, nagkaroon tayo ng Vice President na walang silbi. Diba? First time po in the history na nagkaroon tayo ng Vice President na puro lakwat sa yung ginagawa sa ibang bansa. Diba? Hindi na po nagtatrabaho, katamaran na po yung kanyang ginagawa. Grabe, nakakahiya po itong Sara Duterte na to. Diba?
Pero ang mga Pilipino galit na. Tingnan mo to, 88% gusto nila na humarap ka diyan sa Senate. Yung iba pa dyan, undecided pa. Yung iba pa dyan, hindi alam na meron palang ganon. Partida pa yan, ha? Kaya, ako po ay pabor na humarap po itong si Sara Duterte. Na magkaalaman po. Diba? And syempre, ito na ngayon. Puntahan po natin yung Davao City, mga pre. Ito po, District of Paulo Duterte got 51 billion infrastructure projects during father's term. 51 billion po is malaki pong pera yan. Diba? Malaki pong pera yung 51 billion na yan. Baka itong kwarto na to na kung saan ako gagawa ng video, baka mapuno pa to ng pera na 51 billion eh. Baka punong-puno pa. Diba? Malaki pong pera yan. Pero ang tanong ko, ng taong bayan, ang tanong ko, tanong ninyo, tanong natin lahat, nasa na ang pera na 51 billion pesos? Kasi ang Davao City hanggang ngayon wala po rin pong pag-asenso. May baha, kaunting ulan lang, baha na. Ito pa yung matindi. Kahit wala na po, pagkatapos po ng ulan, hindi po agad humupa yung tubig, hindi po agad bumababa. Matagal pong bumaba yung tubig. So, ibig sabihin, yung mga kanal dyan, hindi siguro inayos. Diba? Kaya yung tubig, nagpupondo. Tapos yung mga flood control dyan, yung iilan, ghost. Diba? Yung iilan, di maayos yung pagkagawa. Diba? Wala sa ayos. Tapos, ang ginagawa ng mga Duterte, ni Pulong, mag-absent na mag-absent. Diba? Umatake sa gobyerno. Bago ka siguro manira sa gobyerno, Pulong. Bago ka umatake sa gobyerno, tingnan mo muna yung bakuran mo. Diba? Tingnan mo muna din yung sarili mo kung karapat-dapat ka pa ba dyan sa posisyon mo na yan. Diba? Mahihiya ka, Pulong. Please lang, mahiya ka. Ha? Huwag naman masyado makapal yung mukha mo. Tingnan mo yung Davao, binabaha. Kaya, eto pa yung ginagawa ng Pulong na yan. Wala kang gawa